Sabi nga nila, kapag mahal mo, huwag kang magduda sa nararamdaman mo. Kasi mahal mo talaga siya. At yun ang totoo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang nandito ako sa apartment ni Lemuel, nanonood lang kami ng movie. Pero naiisip ko si Eddie. Ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Oy, Francis. Kamusta ka pala? Mabait ba sa'yo yung kasama mo sa dormitoryo? Oo, mabait naman. Sobrang bait nga eh. Pero alam mo Lemuel, parang sobrang close na kami kaagad. Kahit hindi pa kami ganun katagal na magkakilala. Mas maganda yung Francis. At saka mukhang mabait naman talaga yung si Eddie. Bagay nga kayo eh. Gagi. Di naman ako bakla, Lemuel. Ano ka ba? Walang ganun. Francis, di naman mahalaga kung bakla ka man o hindi. Basta mahal mo. Huwag mong pigilan ng puso mo. Lemuel, alam mo para kang sira. Hindi mangyayari yun. Ayoko. Tsaka anong iisipin ng ibang tao? Francis, ganito kasi yan. Gusto mo ba na habang buhay mong pagsisihan ang isang bagay na sana sinunod mo ang nararamdaman mo? Na sana binigyan mo ng pagkakataon na maging masaya at malaya ka. Kasi, alam mo, hindi mo na kayang ibalik ang nakaraan. At minsan lang yan darating. Kaya, huwag mong hayaan na mawala. Hoy, Lemuel, okay ka lang? Bakit ganyan ka magsalita? Nakakapanibago ka. Di ka naman ganyan na. Wika ako. At eto, napatahimik akong bigla habang iniisip kong mabuti ang sinabi ni Lemuel. Tama naman siya. Hindi na natin kayang ibalik ang nakaraan. Naguguluhan tuloy ako. Ano ba talaga tong nararamdaman ko? Tama pa ba to? O baka naman, nahuhumaling lang ako sa mga bagay na bago sa nararamdaman ko. Francis, may kumakatok sa pintuan. Sinusundo ka na naman ata ni Eddie. Hala, maaga pa. 4 PM pa lang, Lemuel. Ang aga naman niya. Francis, ganun talaga kapag mahal ka. Susunduin ka ng mas maaga. Ay nako. Kaya ito binuksan ko ng pintuan. At aba, si Eddie nga ang kumakatok. Francis, tara na. Parang uulan ng malakas. Mas maganda kung nasa dormitoryo ka na bago umulan. Teka lang, napakaaga pa Eddie. 4 PM pa lang. Uulan nga kasi Francis. Tara na. Tsaka, Lemuel, pre, uwi na kami. Hoy pare, ingatan mo yung kababata ko. Huwag mong sasaktan. Sige pare. Wika ni Eddie na hinawakan ng kamay ko. At aba, eto na naman kami.
Inihila na naman ako pabalik sa dormitoryo. Eddie, alam mo, ang aga pa talaga. Francis, uulan na nga kasi. Paano kung mabutan ka ng ulan? Diyos ko, Eddie. Napakalapit ko lang ha. Isang tawid lang ng kalsada ay nasa dormitoryo na ako. Paano kung madapa ka? O madulas ka, Francis? Eddie, bakit ba masyado kang concerned sa akin? Bakit, Francis? Ayaw mo ba? Tsaka tara na, magluto. Nagugutom na ako eh. Ikaw naman ang magluto ngayon. Sige. Ano bang gusto mo, Eddie? Kahit ano, Francis. Basta niluto mo kakainin ko. Basta sasarapan mo ha. Ay naku, Eddie. Kaya siguro sinundo mo ako ng maaga para magluto. Pero sige. Manood ka lang dyan at magluluto na ako. Kaya naman, andito lang kami ni Eddie sa kusina. At mula sa silid ni Aling Yoli, nakakarinig kami ng mga lumang musika na kaisarap pakinggan. Good vibes lang talaga sa sound trip ni Aling Yoli na parang ibinabalik ang aking kaisipan sa lumang panahon kahit di ko naman naranasan. Sobrang luma na kasi talaga ng mga naririnig ko. At habang nagluluto ako, aba si Eddie, tumayo sa tabi ko at eto, nakatingin lang siya sa niluluto ko. Oh, bakit? Wika ko. Wala lang. Para kasi ang sarap niyang adobo na niluluto mo, Francis. Nagugutom na tuloy ako. Masarap talaga to, Eddie. Hintayin lang natin na maiga yung sabaw. Gusto ko kasi yung tuyo na adobo. Yung walang sabaw at nagmamantika. Wow naman. Ang sarap nun, Francis. Kung gusto mo, sumayaw muna tayo habang naghihintay ka na maiga yung sabaw ng adobo mo. Gagi. Ayoko, Eddie. Francis, gusto mo. Nahiya ka lang. Tsaka ang ganda ng tugtog. Kahit maputi na yung buhok ko. Halika. Huwag ka na mahiya. Agad na kinuha ni Eddie ang mga kamay ko na ipinatong niya sa balikat niya. Tapos, umawak siya sa bewang ko. Eddie, teka lang. Ayoko, ano ba? Francis, gusto mo. At ito, bigla na lang lumakas yung mabagal na musika na kahit maputi na yung buhok ko. Tapos ito, ayoko talaga. Pero si Eddie kasi ang kulit. Sumabay na lang ako sa bawat galaw niya. At sa musikang napapakinggan ko, mga ngiti ni Eddie ang tanging nakikita ko. Eddie, bakit ngiting-ngiti ka? Wala naman, Francis. Masaya lang ako. Bakit ka masaya, Eddie? Francis, ano ka ba? Bakit napakadami mong tanong? Isang tanong mo pa hahalikan na talaga kita. Kaya ito, di na ako nagtanong. Basta sa sandaling to, sweet lang yung sayaw namin
kasabay ng mabagal na musika sa kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Nakangiti lang tuloy ako kasi si Eddie ngiti ng ngiti. Nahahawa ako eh. Nakakainis. Parang nagugustuhan ko ang nangyayari. Bakla na ba talaga ako? Ay naku, basta masaya ako. At sana huwag munang maiga ang sabaw ng adobo. Kasi ayoko pang matapos ang sayaw namin ni Eddie.